Naniniwala ka ba na bawat utang ay may kabayaran? Naniniwala ka ba na bawat kinuha mo, bawat yon, bawat isa sa mga yon, may kabayaran at kung minsan, may halong interes pa? Ating tunghayan ang kwento ng isang tao na natutunan ang bagay na ito sa isang hindi magandang paraan. Atin pong umpisahan ang ating kwento dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Yan ang sabi ng karamihan. Ibig sabihin lang, bawat bagay na iyong kinuha ay may kabayaran. Bawat utang ay may katumbas na halaga. Dear Mama Mia, magandang araw sa iyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa inyong programa. Isa po kayo sa araw-araw kong pinapakinggan para naman magkaroon ako ng inspirasyon para ipagpatuloy pa itong napakagulo ko pong buhay. Mama Mia, lahat po ng tauhan dito sa kwento ko ay itatago ko ang tunay na pangalan. Pati rin po bawat lugar na sasabihin ko dito ay binago ko rin po para hindi ako makilala ng kahit na sino. Dahil lang totoo, Mama Mia, hanggang ngayon ay wala pa pong nakakaalam kung nasaan talaga ako. Hanggang ngayon ay hindi pa po ako nagpapakita sa kahit na sinong kakilala ko sa dati ko pong buhay. Nakakaintriga di ba Mama Mia? Nakakaintriga kung iisipin itong aking pangunahing tema ng kwento. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Gio. Siyempre, malayong malayo yan kesa sa tunay ko pong pangalan. Hindi ko maaaring banggitin dito ang totoo ko pong pangalan dahil baka po ako ay mahuli ng kahit na sino man. At para maintindihan nyo kung bakit ako nagtatago, ay uumpisahan ko na po ang aking kwento. Bata pa lamang ako, Mama Mia, ay salat na po kami sa buhay. Bata pa lamang ay alam ko po na maraming bagay na naa-afford ng karamihan sa mga magulang ng mga kaklase ko na hindi po kaya ng sarili ko pong mga magulang. Halimbawa, meron silang bagong bag, bagong sapatos sa bawat bukas ng klase. Bago rin ang mga notebooks, bago rin kahit pencil case. Bawat ballpen, bago po kada linggo, iba't ibang kulay pa. Sa tuwing meron po kaming mga kinakailangan sa eskwela gaya na lamang ng projects o kung ano-ano, ay kaya po yung bilhin agad ng kanilang mga magulang. Binibili din naman sa akin ng mga magulang ko ang mga pangangailangan ko. Yun nga lang, Mama Mia, hindi po kagaya ng ibang kabataan o ng mga kaklase ko. Ang akin po, ang uniform ko mula grade 1 hanggang grade 3 na po yun. Mula grade 4 hanggang grade 6 na rin. Ganun po, kapag nagpapatahi po ng uniforme sa paaralan ng mga magulang ko, ay sinisigurado po nilang mas malaki para naman kapag lumaki ako ay masusuot ko pa rin. E di nagmimistula po akong hanger lagi sa suot ko pong uniforme. Bagay na nagiging dahilan kung bakit ako kinakantsawan ng aking mga kaibigan. Pati nga rin sapatos ko, Mama Mia, ganun din. Meron pong nilalagay na mga dyaryo sa ilalim at kinakapalan din ang medyas ko para magkasya po yung sapatos. Kahit na ang totoo ay napakaluwang pa nito. Kinakantsawan din ako ng mga kaklase ko dahil ang pangit-pangit daw ng itsura ko. Ang laki-laki ng sapatos ko at ng damit ko sa maliit ko pong katawan.
Nagrereklamo naman noon ako sa mga magulang ko pero lagi nilang sinasabi sa akin na ganun talaga. Kailangan naming magtipid. Wala kaming pera pambili. Halos taon-taon. Ang sabi pa ng mga magulang ko, mabilis lang daw akong lumaki kaya hindi daw po praktikal kapag bumili kami ng naaayon sa sukat ko talaga. Tapos ito pa pinakamatindi, Mama Mia. Ang bag ko mula grade 1 hanggang grade 6, yun po, walang pagbabago. Tapos yung mga notebooks ko, Mama Mia, ang ginagawa ng nanay ko ay tinatanggal po yung spring. Nilalagyan po iyon ng yarn. At kapag tapos na ang pasukan, tinatanggal po lahat ng nagamit. At yung mga hindi nagamit ay tinatahi ulit ng yarn para magamit pa raw sa susunod na pasukan. O di ba, notebook na nga lang, napakakuripot pa ng mga magulang ko. Wala rin akong pencil case. Kahit nga eraser o pambura ay wala ako, Mama Mia. Hindi ko pwedeng ngat-ngatin yung pambura sa lapis ko dahil wala na akong magiging pambura pagkatapos nun. Kantsaw lagi at tuksuhan ang inaabot ko sa aking mga kaibigan. Kaya naman sinabi ko talaga sa sarili ko, Mama Mia, na yayaman ako. Sinabi ko sa sarili ko na hindi pwedeng ganito na lang ako lagi, na walang pag-asenso. Dahil napakahirap ng buhay. Sabi ko noon ayokong maranasan ng mga magiging anak ko ang mga naranasan ko. Nakakahiya man pong aminin, Mama Mia, pero nasabi ko po noon sa sarili ko na sana hindi na lang ang mga magulang ko ang naging mga magulang ko. Sana iba na lang po. Sana hindi na lang sila. Sana yung mayaman na lang. Sana yung kaya akong bilhan ng mga bagay na nabibili ng ibang mga magulang para sa kanilang mga anak. Mahirap pero wala po akong magagawa. Lagi po akong napapagalitan kapag ako ay nagrereklamo. Lalo na nung high school ako kung kailan ay nagkaroon na ng mga cellphones ang mga kaibigan ko. Ako ay wala po. Ano bang pinagpuputok ng butsi mo dyan, ha, Gio? Mama, kasi kailangan ko yung cellphone eh. Lahat ng mga kaibigan ko meron. Hindi naman yan kailangan sa pasukan eh. Kailangan po. Paano po kapag may project kami? Paano po kapag may usapan tapos magbago bigla? Hindi ako nakakapunta dahil wala silang paraan para makontak ako. Gio, kami nga ng nanay mo. Iisa lang ang cellphone naming dalawa. Tapos sira-sira pa. Tapos ikaw magre-request ka ng cellphone? Inis na inis ako noon, Mama Mia. Wala akong magawa. Dahil wala raw pambili ang aking mga magulang. Buti na lang at may tiyahin po ako noon na nagpalit ng cellphone. Pero lumang-luma na rin yung cellphone na binigay niya sa akin. Ayos na rin yon kaysa naman wala, sabi ng mga magulang ko. Pero ang totoo, talo pa noon na wala eh. Kasi nung nilabas ko yun sa klase, panay kantsawan ang mga classmates ko. Hanggang sa nag-college na ako, Mama Mia. Lahat na lang ng bagay na gusto ko ay hindi ko po nakukuha. Hanggang sa nagsimula na akong magtrabaho. Dito, Mama Mia, sinabi ko sa sarili ko, yes, makakakuha na rin ako ng mga bagay na nararapat sa akin. Makakakuha na rin ako ng mga bagay na pinagkait sa akin noon ng tadhana at ng aking mga magulang. Sabi ko, deserve ko naman lahat ng bagay sa mundo. Kaya naman, Mama Mia, nung nagkatrabaho ako, ang una ko talagang binili sa sweldo ko ay cellphone. Hindi yung napakamamahalin dahil alam naman natin dito sa Pilipinas na kapag bagong graduate ka lang, ay halos minimum lang din ang sahuran mo. Pero at least brand new na yon. Kahit hindi latest model, kahit na hindi mamahalin, at least brand new.
Pagkatapos nun, Mama Mia, sa sumunod na sweldo ko ay bumili ako ng mga damit. Yung mga branded, hindi naman masyadong mamahal. Yung mga may brands lang. Yung mga nakikita sa mall at hindi sa ukay-ukay o palengke. Pati rin sapatos. Gio anak, may pera ka ba dyan? Naubusan kasi tayo ng bigas eh. Naku ma, pasensya na po kayo. Binili ko na po ng mga damit yung pera ko. Bakit mo naman inubos ang pera mo sa damit? Hindi mo naman masusuot ng sabay-sabay ang mga damit na yan. Pwede namang 2 peraso lang. Tapos, lalabhan lang tapos susuotin ulit. Mama naman, kailangan kong makipagsabayan. Hindi pwede yung nahuhuli ako lagi. Simula elementarya ako hanggang kolehiyo, huli na ako. Hanggang ngayon pa rin ba na may trabaho na ako? Anak, sana naman, tulungan mo ako kahit papaano dito sa mga bayarin natin. Alam mo naman, 'di ba? Simula nung mamatay ang tatay mo, nagkanda hirap-hirap na ako eh. Oo nga pala. Nakalimutan kong banggitin na graduating ako ng 4th year college nung mawala po ang tatay ko dahil sa sakit na stroke. Inatake po siya, Mama Mia, at nagka-aneurysm kaya hindi na po siya nabuhay. Matapos noon ay nanay ko na lang ang bumuhay sa aming magkakapatid. 3 po kaming magkakapatid at ako po ang pangalawa. Yung panganay ay may asawa na. Yung bunso na lang ang nag-aaral sa mga panahon na yon. Mama, kaya mo na yan. Iisa na lang nang nag-aaral sa amin eh. Anak, konting tulong lang naman ang hinihingi ko sa'yo. Eh bakit hindi si kuya ang hingan mo ng tulong? Alam mo namang may asawa at pamilya na yung kuya mo. Hindi na tayo ang prioridad niyan. At mama, hindi rin po kayo ang prioridad ko. Responsibilidad niyo po pag-aralin niyang kapatid ko tapos pakainin siya. Responsibilidad ko po ngayon ang buhay ko. Kailangan ko pong makahabol sa mga kaklase ko. Sabi ko na lang. Hindi po natatapos sa ganoon, Mama Mia. Paulit-ulit po, halos every month na ganoon ang request sa akin ng mama ko. Kahit daw pambayad lang ng kuryente o kahit daw nga pambayad lang ng tubig o pambili lang ng bigas. Minsan nakakabigay ako 200, 500 pero hindi po lagi. Meron kasi ako talagang gusto sa mga pera na kinikita ko, Mama Mia. Matapos kong bumili ng damit ay bumili rin ako ng mga pabango. Nagpapagupit na rin ako sa mall. Oh, saan ka pupunta? Linggo ngayon? Tanong ng mama ko. Sa mall po, magpapagupit. Sa mall? Bakit sa mall pa? Ang alam ko, mahal ang pagupit dyan eh. Oo nga po, pero mas maganda naman. Ano bang ikinaganda dyan, Gio? Parehong gupit lang din naman yan. At isa pa, mahal lang yung mall dahil syempre nangungupahan yung mga nanggugupit dyan eh. Eh dito sa atin, wala namang upa-upa. Kung meron man eh, napaka-liit lang kaya mura lang din ang pagupit. Basta sa mall ko po gustong magpagupit. Kasama ko po ang mga kaibigan ko. Magpapagupit kami tapos manonood ng sine. Gio, baka naman may sobra ka dyan. May kailangan ng kapatid mo pang matrikula. Kinulang kasi yung sahod ko eh. Alam mo naman, nagkasakit ako nung nakaraang linggo at umabsent ako. Mama naman, yan ang nga ba sinasabi ko sa iyo eh. Dapat kasi, inuuna mo na yung mga bayarin ng kapatid ko sa paaralan. Wala po akong extra. Hindi ba pwedeng hindi ka muna manood ng sine at kumain ngayon sa labas? O magpagupit? Ayos pa naman yung gupit mo ah. Mama, usapan na namin to ng mga kaibigan ko. Nakakahiya po kapag umatras ako o humindi ako. Sige na, dyan na po kayo. Laging ganun po ang eksena, Mama Mia. Nadala na po kasi ako sa mga sinabi noon ng mga kaibigan ko, pati na rin sa internet, na hindi naman talaga obligasyon ng mga anak ang kanilang mga magulang. Yun din naman ang iniisip ko. Tama naman. Isa pa, nagbibigay naman ako eh. Ayos na yung 500 buwan-buwan. Huwag na nila akong obligahin dahil may sarili din naman akong buhay. May sarili din akong gusto
at may sarili din akong status na gustong ma-achieve. Yun ang laging nangyayari hanggang sa nadala na rin siguro ang mama ko, Mama Mia. Hindi na rin siya nanghihingi sa akin ng pera. Hanggang sa isang araw, yung mga kaibigan ko sa trabaho ay nagtatanong kung saan ako nakatira. Kung pwede raw ba na bumisita sila sa akin. Hindi po kami mayaman, Mama Mia. Maliit lang po ang bahay namin at 2 lang po ang kwarto doon. Kaming 2 ng nakababata kong kapatid sa isang silid at ang nanay ko naman sa isa. Napakaliit lang din ang sala namin pati nga yung kusina. In short, hindi nakakayaman. In short, hindi bagay sa mga kaibigan ko. Sa probinsya kami. Sa tita lang ako nakikitira dati pero alam mo, come to think of it, nag-iisip na rin ako na lumipat ng sarili kong apartment. Apartment? Bakit di ka mag-condo? Kumuha ka na ng condo. Sabi ng aking kaibigan. Condo? Oo, sapat naman yan sigurong sweldo mo at isa pa, 'di ba? Sabi mo, binibigyan ka naman ng mga magulang mo ng allowance. Yun po ang alam nila. Hindi alam ng aking mga kasamahan sa trabaho ang tunay pong estado ng buhay ko, Mama Mia. Oo, I'm living a lie. Hindi po nila alam na doble ang buhay ko sa araw-araw. Hindi nila alam na sa trabaho ay isa akong mayaman. Meron akong mga magulang na nakasuporta sa akin na may sariling negosyo. Na nagtatrabaho lamang ako for experience dahil ayokong magtrabaho sa kumpanya ng mga magulang ko. Ganun po ang palusot ko, Mama Mia. Ganun po ang sinasabi ko sa kanila. Hanggang sa nadala na rin ako ng peer pressure. Hanggang sa kumuha na rin ako ng condo unit. Alam nyo ba kung saan ko kinuha ang pan-down payment ko doon, Mama Mia? Nag-loan po ako sa bangko. Noong mga panahon na yun kasi, Mama Mia, ay meron na rin akong mga credit cards na nababayaran ko naman on time. 8 po ang credit cards ko nung time na yon. Nababayaran ko on time tapos utang na naman. Ganun po ang siste ko. At dahil siguro nakita ng bangko na maganda po ang aking standing sa pagbabayad, ay narilisan po ako ng pang-down ko po sa condo unit. Dagdag bayarin na naman yon buwan-buwan. Pero sabi ko, magagawan ko naman yon ng paraan. Hanggang sa, Mama Mia, nakilala ko po si Maya. Si Maya ay isang call center agent. Nakilala ko siya sa isang coffee shop habang ako noon ay umu-order. Hindi ko po alam kung paano noon umorder nung pinakasikat na drink sa isang sikat na coffee shop. Nag-trending kasi yon sa Facebook. Inisip ko noon paano ko kaya o-orderin yon. Sinisearch ko pa noon yon sa cellphone ko nung biglang lumapit sa akin ang isang babae na nasa likuran ko pala. Nag-aantay pala siya na matapos ako sa pag-order ko para maka-order na rin siya ng para sa kanya. Excuse me, matagal ka pa ba? Sorry miss may hinahanap kasi akong order. Ano, yung caramel macchiato na may 2 shots? Yun ba yun? Oo, yung trending? Oo, yun nga. At sabay na nga kaming umorder 2. Tinanong ko siya kung meron siyang kasama, ang sabi naman niya ay wala. Mahilig daw kasi talaga siyang mapag-isa, Mama Mia. Kaya naman, nilibre ko na lang siya ng kape sa araw na yon. Kahit na malaki na ang utang ko noon sa credit card, ay nakakapag-swipe pa rin naman ako. Siyempre, hindi pwedeng magmukha tayong pulube sa harap ng isang magandang babae. Tinanong ko siya kung may lakad pa siyang, sabi niya wala. Kaya inaya ko na lang siya na umupo kami. Buti na lang at hindi naman po maraming tao sa oras na yon. Konti lang ang tao sa coffee shop dahil office hours pa naman yon.
Ako naman ay hindi pumasok sa araw na yon dahil meron po kaming mandatory leave, Mama Mia. Kapag po kasi meron kang vacation leave, dapat mo raw itong gamitin. Wala naman akong pagbabakasyonan kaya naman nag-leave na lang ako. Hindi ako nagpakita sa mga kaibigan ko at hindi ako lumalabas ng condo unit kapag po araw o oras na ng labasan sa opisina. Kaya mga office hours akong lumalabas sa mga panahon na yon para siguradong walang makakakita sa akin. Doon kami nag-usap at nalaman ko nga na ang pangalan niya ay Maya. Sabi pa niya sa akin, isa raw siyang call center agent, Mama Mia. Wala raw siyang pasok sa mga panahon na yon dahil rest day niya. Sakto naman pala at naka-leave ako tapos rest day pa niya. Nag-usap kami at nagkakwentuhan. Tawa lang kami ng tawa at bentang-benta naman sa kanya ang mga jokes ko. Ang totoo niyan ay natutuwa po ako sa kanya, Mama Mia. At nakita ko rin na natutuwa din naman siya sa akin. Bagay na pareho naming naramdaman hanggang sa nag-exchange numbers na kaming dalawa. Pagkatapos naming mag-exchange numbers ay inihatid ko na si Maya sa sakayan. Pagkatapos noon ay umuwi na ako sa condo unit ko dahil malapit na ring mag-uwian noon. Naglock ako sa loob at syempre hindi ako sumasagot ng mga tawag ng mga kaibigan ko. Naka-airplane mode ako noon, Mama Mia, dahil iniisip ko na baka tumawag sila. Nagpanggap ako sa kanila na meron po akong bakasyon sa ibang bansa kasama ang aking mga kaibigan na mula pa nung elementarya. Ganun po ako, Mama Mia, mapagpanggap, pretentious para lang magmukhang mayaman. Kapag hating gabi naman noon ay ino-on ko ang cellphone ko dahil siguradong wala nang tatawag sa akin. Doon ko naman nakita ang mga mensahe ni Maya. Kaya naman, Mama Mia, nireplyan ko yon hanggang sa maging madaling araw na nga ay nag-uusap pa kaming dalawa. Inad na rin niya ako sa mga social media accounts ko at inaccept ko naman siya. Nalaman ko na single din pala siyang kapareho ko. Hanggang sa araw-araw na kaming magkatawagan at araw-araw na rin kaming nagkakamustahan. Hanggang sa, Mama Mia, tuwing day off niya at wala naman akong pasok ay lumalabas kaming dalawa. Hanggang sa niligawan ko na nga siya at sinagot na nga niya ako. Naging maganda naman ng relasyon namin ni Maya. Siyempre, pinakita ko din sa kanya na lalaking lalaki ako. Na ako nagbabayad sa lahat ng mga dates namin at sa kung saan-saan pa. Ang hindi ko alam noon, Mama Mia, ay meron palang hahabol sa akin. Na yung lifestyle ko na yun ay makakaabot din pala sa akin. Akala ko lagi ko itong mauunahan. Mama Mia, lagi na po ako noong nangungutang sa mga high school friends ko. Siyempre, hindi ako pwedeng mangutang noon sa aking mga kasamahan sa trabaho dahil mabibisto nila na wala akong pera. Hindi ako pwedeng mabisto sa trabaho dahil dun po ako mabango. Kaya tuwing nagkakaroon ng kagipitan kapag sumusweldo ako, ay nanghihiram na po ako sa mga dati ko kong kaibigan. Kaibigan ng high school, nung elementarya, hanggang sa maging mga pinsan ko ay inutangan ko na rin, Mama Mia. Sige na, pambayad ko lang sa tuition ni Bunso. Minsang sabi ko sa isang pinsan ko na nasa abroad. Ikaw pala nagpapaaral sa kapatid mo? Abay, oo, syempre. Tumutulong ako sa nanay ko. Alam mo namang wala na ang papa ko, di ba? Pagsisinungaling ko dito. At dahil nga ginamit ko ang edukasyon ng kapatid ko, ay pinadalhan ako ng pinsan ko ng pera. O sige, balik mo na lang kung kailan mo kaya. Pero insan, hindi na muna ako makakapagpahiram sa'yo sa susunod dahil alam mo naman, nagpapatayo pa kami ng bahay dyan sa Pilipinas. Ayos na to, insan, babayaran ko rin. Salamat sabi ko. 20K ang inutang ko sa kanya, Mama Mia.
At dahil nga nakautang na naman ako, ay nakabayad na naman ako sa credit card at syempre may panggastos na naman ako. Ganun lagi ang siste ko. Hanggang isang araw, Mama Mia, nasa isang mamahaling kapehan ako sa may BGC. Singkat po ito na coffee shop. Suot ko noon ang Omega na inutang ko pa sa credit card. Sa tapat ko ay si Maya, yung girlfriend ko pong call center agent. Love, gusto ko sanang mag-invest sa crypto, pero kailangan ko ng paunang pondo. Pautangin mo na muna ako kahit 20K. Nanlaki ang mga mata niya. Ano? Ang laki naman ng i-invest mo dyan sa crypto na yan. Sure money to love, promise. Marami na akong mga kaibigan na yumaman dito. Kailangan ko lang talaga ng puhunan. Akala ko ba, Gio, may tinatanggap kang allowance mula sa mga magulang mo? Yes po, Mama Mia. Pati kay Maya ay nagsinungaling ako. Ang mga magulang ko kasi, love, alam mo na, mga tradisyonal na mga negosyante, hindi naniniwala sa mga online-online na yan. Ang totoo nga, sabi ko kay Daddy, dapat makipagsabayan na siya online pero ayaw pa rin niya eh. Napaka-tradisyonal pa rin talaga ng mga magulang ko. Sinungaling ko sa nobya ko. Ganun ba, love? Oo, ganun, love. Nakakainis na nga si Daddy. Sabi ko sa kanya, dapat mag-invest na siya online. Bakit ayaw mong doon na lang magtrabaho sa daddy mo, love? Alam mo naman ako, love. Masyadong mataas ang pride ko. Tinatanggap ko na nga lang yung allowance na binibigay nila sa akin dahil alam mo na, ayokong masaktan ng mami ko. Kryptonite ko kasi ang mami ko eh. Sabi niya. O sabi ko sa kanya. Ganun ba? Okay, sige, pauutangin kita. Pero Gio ha, sigurado ka dito ha? Oo naman, sigurado ako. Ibabalik ko agad yung pera mo. At isa pa doon, babalatuhan kita ng magiging kita ko sa investment na yan. Magtiwala ka lang sa akin, love. Malayo ang mararating natin dito. Sabi ko sa kanya. Mama Mia, dahil nga girlfriend ko naman si Maya, ay inutangan ko po siya. Kinapalan ko talaga ang mukha ko noon. Ang totoo niyan ay nag-isip na kasi talaga ako noon kung paano ba ako kikita ng extra. Bukod sa trabaho ko, ano pa bang pwede kong gawin para kumita ako dahil mahal po talaga ang lifestyle ko. Alam ko na anumang oras ay pwede na akong mahabol ng pagiging sosyalero ko. Kaya naman naghanap ako ng pwedeng mapagkakakitaan online at nakita ko nga itong crypto investment. Nag-research ako at nakita ko naman na medyo okay to. Inisip ko noon kung saan kaya ako kukuha ng perang pang-invest. Hindi na ako pwedeng umutang sa mga pinsan ko dahil hindi pa ako nakabayad. Hindi rin ako pwedeng mangutang na sa mga kaibigan ko dahil kababayad ko lang din ng utang. Kaya naisip ko si Maya. Alam ko kasi, Mama Mia, na meron pong naiipong pera ang girlfriend ko. Siyempre girlfriend ko siya, kaya sinikwento niya sa akin ang mga nangyayari sa buhay niya. At dun ko nga sinabi sa kanya at inopen yung tungkol sa crypto. At bukod po sa mga pinsan ko na halos hindi ko na nababayaran, yun po ang unang malaki kong utang na hindi ko po nabayaran sa isang tao. Oo, hindi ko po nabayaran noon si Maya. Well, ang mga pinsan ko naman hindi ko naman nabayaran na rin pero wala naman silang magagawa dahil pinsan nila ako, kadugo nila ako. Pero si Maya, hindi ko po siya kadugo pero iisa naman kami ng damdamin. Kaya naman sinabi ko noon sa kanya na sa susunod ko na lang siya babayaran. At para po hindi siya maningil sa akin, ay trinato ko po siya ng sobra-sobra pa sa tama. Ginawa ko po siyang prinsesa para hindi niya maisip ang utang ko sa kanya. Isang araw, Mama Mia, nasa unit ako ng kondo ko
Nag-uusap kami ni Leo. Isa sa mga pinsan ko, Mama Mia. Pre, alam mo ba, hindi mo pa rin pala nababayaran yung motor mo ha? Ako pa rin ang sinisingil. Kumuha din kasi ako ng isang mamahaling motor. Yung motor na pang racing ang itsura. Yung gwapong-gwapo ka talaga kapag tumungtong ka doon at makakakuha ka talaga ng atensyon sa mga tao sa kalye. Relax ka lang pre, next month. May closing akong malaki. Meron din akong malaking komisyon sa kumpanya namin kaya mababayaran kita. Pero Mama Mia, wala pong closing. Wala din po akong komisyon sa kumpanya dahil hindi ko po na-hit ang mga target ko. Busy kasi ako noon sa pag-i-invest sa crypto, Mama Mia. Busy ako sa pagpapaporma kaya hindi ko po na-meet ang mga deadlines ko pati na rin ang mga quotas ko. Kaya wala po akong komisyon. Wala na rin naman akong balak na bayaran ang motor na yon sa tamang oras. Dahil ang iniisip ko lang noon, Mama Mia, ay makakaraos lang ako ngayon. Bukas bahala na. Okay lang to. Makakaraos din ako. Makakasurvive din ako, sabi ko sa sarili ko. Hanggang sa isang araw, ay nag-aya ng date itong si Maya. Love, hindi mo ba alam kung anong okasyon ngayon? Tsaka ko tinignan ang kalendaryo ko at monthsary pala namin ng girlfriend ko, Mama Mia. Love, sorry busy kasi talaga ako kaya nakalimutan ko. No worries, love. Mga dati naman ikaw ang nakakaalala. Kaya ayos lang. Pero dapat i-date mo ako ngayon na. Okay, sige love. San ba gusto mo? Kaya nag-date kaming dalawa, Mama Mia. Pero, imbis na ako yung magbayad dahil ako yung lalaki gaya ng lagi kong ginagawa, pagkatapos naming kumain ay sinenyasan ko ang girlfriend ko na tignan ng cellphone niya. Chinat ko kasi siya na pwede bang bayaran na muna niya dahil wala akong dalang cash. Saan pala yung mga cards mo? Sabi ko na lang ay naiwan ko sa bahay. Pero ang totoo, Mama Mia, na max out ko na po lahat ng 8 ko pong credit cards sa mga panahon na ito. Dumami kasi ng dumami ang bukas na sinasabi ko. Hindi ko kasi sineseryoso ang lahat, Mama Mia. Sinabi ko na mababayaran ko rin naman yon. Ayos lang yon, hindi pa ako mahahabol. Hanggang isang araw ay tumatawag sa akin ang mama ko. Ayoko itong sagutin dahil inaakala ko na humihingi na naman ito ng pera para sa kapatid ko. Naiinis na nga ako noon dahil habang nasa trabaho ako ay tawag pa rin siya ng tawag. Ano ba ma? Busy ako, sabi ko sa pag-aakala ko na hihingi ng pera ang mama ko sa akin. Anak, ano kasi, may dumaan dito sa bahay. May sinabing, may utang ka raw na 80,000 pesos? Taga-financing daw sila. Tinatanong kung may motor ka. Baka kukunin nila yung motor mo. Doon ako natigilan, Mama Mia. Nakalimutan ko na may inutangan pala akong isang financing. At ginawa ko pa talagang collateral noon ang motor ko. Natigilan ako. Pinutol ko ang tawag at hindi ko na sinagot pa ang mama ko. Tumatawag siya ulit sa akin pero pinatay ko na ang cellphone ko, Mama Mia. Hindi ko na kasi kaya pang sumagot. Hindi ko kinayang sumagot sa mga tanong niya. Pagsisinungaling na lang ulit ang isasagot ko, sabi ko sa sarili ko. At magmula nga noon ay halos wala na po ako sa aking sarili. Gabi-gabi, Mama Mia, hindi na ako nakakatulog ng maayos. Tuwing may tunog ng tricycle sa labas, akala ko sinusugod na ako.
Hindi na rin kasi ako nakatira sa mga panahon na ito sa kondo ko, Mama Mia. Pinaalis na rin kasi ako dahil hindi na rin ako nakakabayad doon. Kaya ang ginawa ko ay nagrenta na lang ako ng maliit na kwarto. Napakaliit nun. Halos wala pang 1/3 yun sa condo unit ko. Bitbit ko ang lahat ng mga mamahaling gamit na binili ko. Pero Mama Mia, kahit meron na akong mga mamahaling gamit, ay wala pa rin po akong katahimikan. Siguro nga dahil sa mga nangyayari sa akin. Siguro nga dahil alam kong hinahabol na ako ng mga pinagkakautangan ko. Hindi lamang kasi credit cards o bangko ang pinagkakautangan ko, Mama Mia. Meron ding mga taga-financing at may mga tao na rin. Mula nung umalis ako sa kondo ko ay hindi ko na rin muna kinontak pa si Maya. Sabi ko sa kanya ay mabibisi ako sa mga sumunod na araw. Nagtitext pa rin naman siya sa akin pero hindi ko na siya nire-replyan. Paminsan-minsan na lang. Ang totoo niyan, Mama Mia, ay hindi ko na alam kung paano noon aayusin ang mga gusot na pinasok ko. Mama Mia, isang araw, yung pinsan ko po na pinagkakautangan ko ng malaki ay lumapit sa akin. Yung papa niya raw kasi ay na-diagnose na may prostate cancer at meron na rin itong mga komplikadong mga sakit-sakit. Matagal na pala itong may iniindang sakit, Mama Mia. At nung pina-check up nila ito, ay tsaka pa nakita at nalaman ng mga doktor na grabe na pala ang kaniyang kalagayan. Maraming gamutan at mga mamahaling procedure ang kailangang gawin sa kanya. Kaya naman siningil na ako noon ng pinsan ko. Gio, baka naman pwedeng bayaran mo na yung 15K mo noon na utang sa akin. Pambili ko lang sana ng gamot ng papa ko eh. Alam mo naman, si Papa Ramil, may sakit ngayon. Nako, pasensya ka na po. Pinsan, pasensya ka na. Walang-wala din kasi ako talaga ngayon eh. Huwag kang mag-alala, bukas hahanapan ko ng paraan. Sabi ko kahit wala naman akong balak noon na maghanap ng anumang paraan, Mama Mia. Kinabukasan ay bumalik ulit ang pinsan ko. Hanggang sa 3 araw na siyang pabalik-balik. Promise, bukas na talaga, magbabayad na ako. Sabi ko sa kanya. Pero wala pa rin akong balak noon na bayaran siya, Mama Mia. Ang gusto ko lang ay makahanap ng tiyempo para hindi kami magkita kinabukasan. Kaya lang, Mama Mia, kinabukasan ay nalaman ko po ang isang masamang balita. Patay na si Tito Ramil. Namatay siya dahil ang sabi pa ay nahuli raw ang pagbili ng gamot para sa kanya. Doon ko napagtanto, Mama Mia. Hindi lang pala ako nangutang ng pera, nangutang din ako ng oras. At ang oras na yon ay hindi ko na maibabalik pa. Mama Mia, kung kani-kanino na rin ako noon nagkakaroon ng utang. Kung sino-sino na rin ang napaghihiraman ko noon ng pera. Hanggang sa pati nga yung mga loan shark ay pinasok ko na magkapera lang, Mama Mia. Loan shark, yung mga alam nyo na nagpapautang sa sugalan. Natuto din kasi ako noon na magsugal. Inisip ko kasi, Mama Mia, na dahil baka first time ko pong magsugal, swertihin ako. Sabi nila, 'di ba, merong tinatawag na beginner's luck. Pinangawakan ko ang beginner's luck na yon, Mama Mia, at inisip kong magiging maswerte ako. Kaya pinasukan ko ang sugal. Dahil ang natitirang pera ko noon na 15,000 ay gusto ko pong lumago. Kapag swertean ako ngayong gabi, posibleng magiging triple to.
May mababayaran na ako sa mga utang ko. Sabi ko noon sa aking sarili. Pagdating ko doon, Mama Mia, ay totoo nga naman. Meron pong beginner's luck. Pero sa unang beses nang yon, nanalo po agad ako ng 10,000. So bali 25,000 na ang pera ko. Pero dahil sa pagkapanalo ko, ay naisip ko na baka tuloy-tuloy ang magiging swerte ko. Tumaya pa rin ako at nagsugal ulit. Pero sa pagkakataong yon ay natalo ako ng 5,000. Ayos lang, may 5,000 pa naman ako. Yung panalo ko kanina. Tataya ako ito at mananalo ulit ito. Pero natalo na naman, Mama Mia. Hanggang sa pati yung 15,000 kong dala ay napatalo ko na rin. Galit at inis ako noon. Dahil imbis na may 15,000 na ako, ay nawala pa ito na parang bula. Hanggang sa may lumapit sa akin. O ano, minamalas ka ba? Tanong nung isang lalaki. Nagpakilala siya sa akin, Mama Mia, bilang Boss Arnold. Sabi niya, nakita niya raw ang pursigido ko o ang pagpupursigi kong manalo. O, tataya ka pa ba? Tanong niya habang inaabutan ako ng alak. Di na, boss. Wala kasi akong dalang pera dito eh. ATM. Meron namang mga bangko dyan sa malapit. Wala din, boss. Hindi kasi ako nagdadala ng mga ganong pera sa, alam mo na, ganitong pupuntahan ko, baka kung ano pang mangyari eh. Nako, palagay ko mukhang suswertehin ka ngayong gabi. Pautangin na lang kita, sabi niya. Nagulat ako noon, Mama Mia. Eto ako, hanap ng hanap sa kung sino pa ang pwede kong mautangan. Pero ngayon ay swerte na ang lumapit sa akin. Swerte na dahil ang nagpapautang na talaga ang nagpe-present ng kanyang sarili sa akin. Talaga, boss, naku, wag na, nakakahiya. Pag-aatubili ko pa kunwari. Wag ka na maya. Bigay mo lang sa akin yung cellphone number mo. Tapos, alam mo naman eh, dito sa Maynila, boss ako dito. Madali kong mahanap ang mga tao, sabi niya. Magkano kailangan mo? Sapat na ba ang 20,000? Gawin mo ng 50, boss. Bukas na bukas, ibabalik ko yan. O kapag nanalo ako ngayon, babalik ko agad, sabi ko. Pero Mama Mia, wala pang 3 oras. Napatalo ko na yung 50,000 na yon. Pagkatapos kong mapatalo ang perang yon ay lumapit sa akin si Boss Arnold. O ano? Halo ka na? O utang ka pa ba? Sige, boss, kung meron ka pa dyan. O eto, meron pa akong 20,000. Pinautang niya ulit ako. Nanalo naman ng 30,000 ang pinautang niya, taging 50,000, Mama Mia. Pero nung lumingalinga ako sa paligid ay wala na po si Boss Arnold. Sabi nung ibang nandoon ay umalis na raw. Bukas na raw din yun babalik. Tinanong ako nung nandoon na tao kung mababayad na raw ba ako dahil tauhan daw siya ni Boss Arnold. Sabi ko bukas na lang at babalik ako. Mama Mia, binitbit ko yung 50,000 kong pera. Pagkatapos ay umuwi ako at naabutan ko doon ang ilang mga naniningil sa akin. 4:00 pa yun ng umaga. Kaya wala akong nagawa kundi nakapagbayad ako ng 10,000. Kinabukasan dahil na-miss ko na po ang bumili ng mga gamit na gusto ko, ay namili ako. At Mama Mia, kumain din ako ng masarap. Pagkatapos noon ay pumunta ako sa isang tindahan at pinakash in ko ang aking pera sa e-wallet ko. Pagkatapos noon, Mama Mia, ay pumasok ako sa isang e-gaming o online gaming. Pero napatalo ko lahat ng pera doon. Doon ako nag-umpisang matakot, Mama Mia. Saan ako kukuha ng pambayad ko kay Boss Arnold? Saan ako kukuha ng ibibigay kong pera sa kanya? Kinagabihan, syempre hindi ako pumunta doon sa pasugalan kung saan kami nagkakilala. Hindi pwede dahil wala akong pera.
Baka singilin ako ni Boss Arnold. Hindi nga ako nagkamali dahil alas 12 ng madaling araw nung tinawagan niya ako. Hindi ko alam kung sino yung tumatawag pero kinancel ko yon. Kasi alam ko naman, kapag meron pong mga bagong tumatawag sa akin, ay mga maniningil po yon. Kaya hinayaan ko na lang. Hanggang sa nag-text siya sa akin, Mama Mia. Si Arnold to, nasan ka na? Nasaan na yung pera ko? Sabi niya. Kaya sinagot ko yung tawag niya. Nakakatakot kasi talaga si Boss Arnold. Kaya ayun. Boss, sorry boss ah. Ano kasi, may lakad ako ngayon. Umuwi muna ako ng probinsya. Pero wag kayong mag-alala. Sa susunod na linggo, magbabayad ako. Ano ka ba naman, Gio? Alam mo bang malaki ako magpa-interes? Kung ngayon mo ako babayaran, walang interes. Pero kung bukas, may 20% interest na yan. At kung sa susunod na linggo pa, ay 50% interest na yan. Boss, bakit naman ganun? Bakit naman ang laki? Ay, ganun talaga. Alam mo naman dito sa pasugalan, dyan ako kumikita. Sige boss, sa susunod na linggo, sabi ko. Pero wala naman akong balak na bayaran siya, Mama Mia. Unang-una, wala akong mapagkukunan ng pera para pambayad sa kanya. Kaya naman, ang ginawa ko ay hindi na lang ako nagpakita doon sa pasugalan. Tawag ng tawag si Boss Arnold pero blinak ko na yung cellphone number niya, Mama Mia. Ayoko na rin siyang kausapin. Nakakarindi na rin ang paniningil niya. Wala naman akong ibang mabigay sa kanya dahil wala naman akong pera. Lumipas pa ang ilang mga araw. Hindi na ako nakatanggap ng kahit anong tawag mula sa kahit anong unknown number. Hindi pa rin naman ako nagpapaliit ng numero sa pagkakataon na to, Mama Mia. Kaya pinagpatuloy ko pa rin ang aking buhay. Hanggang sa isang araw, Mama Mia. Isang araw, naglalakad ako sa may bangketa. Nagulat ako dahil may 3 lalaking humarang sa dadaanan ko. Napahanap ka ni Boss Arnold. Pagkatapos niya yung sabihin ay tatakbo sana ako pero meron pa palang 2 lalaki sa likuran ko, Mama Mia. Kaya wala po akong nagawa. Pinapahanap ka ni boss. Nasaan na raw yung pera niya? 5 lalaki sila lahat, Mama Mia. Nakaitim. Isiniksik nila ako sa isang tricycle, Mama Mia. 3 silang sumakay doon at yung 2 ay naglakad na para bang wala lang. Nung sinabi kong wala akong mabibigay na bayad, ay dun nila ako sinuntok sa aking tagiliran. Pag hindi mo pa binayaran si Boss Arnold sa loob ng 3 araw, sa susunod, hindi na lang yang katawan mo ang tatamaan. At hindi na lang tong mga suntok namin ang tatama sa'yo, kundi mga bala na talaga. Nagmakaawa ako sa kanila noon. Boss, parang awa nyo na. Wala pa kasi akong pera ngayon eh. Hindi na namin problema kung saan ka hahanap ng pera. Problema mo na yun. Hindi na namin problema yun. Basta sa susunod natin pagkikita, dapat may pambayad ka na. Tumatakbo ako noon sa gitna ng ulan, Mama Mia. Duguan na ang tagiliran ko, pati na rin ang tuhod ko. Nanginginig ako. Iniisip ko noon, saan ba ako pwedeng magtago nang hindi nila ako mahahanap? Saan ba ako pwedeng magtago nang hindi nila ako makikita? Wala akong ibang naisip. Wala, Mama Mia. Halos gapangin ko na noon ang pauwi sa boarding house na inuupahan ko. Pero pagdating ko doon, Mama Mia, ang mga gamit ko ay nasa labas na po. Pinalabas na pala ng aming landlady. Dahil, Mama Mia, sabi niya,
Hindi na raw ako nakakabayad at mag-aapat na buwan na raw. Meron na raw umuupa sa kwartong inuupahan ko. Lahat ng mga branded kong gamit, lahat yun nabasa sa ulan. Sumisigaw ako noon sa landlady ko at galit na galit ako pero wala akong magawa. Pinapalayas na niya ako dahil kung hindi ay ipapabarangay daw niya ako, Mama Mia. Doon ko inisip na wala na talaga akong mapupuntahan. Hanggang sa pumasok ako sa isang pa-seminar noon na sinabi ng kaibigan ko na meron raw malaking kikitain dito. Lahat na ng sasabihin nila na pwede akong kumita ay pinapatos ko na. Mama Mia, isang seminar yon at meron pong motivational talk. Sabi ng speaker, hindi mo kailangang yumaman agad. Ang importante, may dangal ka. Pinagtatawanan ko yun sa loob-loob ko. Kung hindi ka mayaman, sinong makikinig sa'yo? Sino ka para pakinggan ng iba? Sabi ko noon sa sarili ko. Mama Mia, dun ko naisip na walaan na rin pala ang dangal ko. Hindi lang dangal ang nawala sa akin, kundi pera. Wala rin akong pera. Wala nang kahit na ano sa pangalan ko, kundi puro na lang utang. Nagpalipat-lipat na ako ng tirahan. Boarding house, bodega, isang kwarto sa likod ng isang babuyan. Ganun po kahirap ang naging buhay ko. Pati yung mga mamahalin kong relos, Mama Mia, ay naisanla ko na rin. Wala na kasi akong ibang maisip pa na pwedeng gawin. Kesa naman mawala iyon. Isang araw, umuwi ako doon sa kwarto sa likod ng may babuyan. Doon kasi ako umuupa, Mama Mia. Nagulat na lamang ako sa pag-uwi ko dahil halos wala na pong laman ang kwartong yon. Yung mga t-shirt, yung mga pantalon kong mga mamahalin at sapatos ay wala na rin. Doon ko nakita na bukas pala ang may isa pang pintuan sa kwartong yon. Inasok ako ng magnanakaw. Nagwala talaga ako noon, Mama Mia. Yun na lang ang mga bagay na meron ako. Hindi ko na rin makontak si Maya nung tawagan ko siya at hihingi sana ako ng tulong. Siguro, Mama Mia, ay inalis na rin niya ako sa buhay niya. Matagal-tagal na rin kasi na hindi po ako nagparamdam sa kanya. Matagal-tagal na nakakatanggap ako ng tawag pero hindi ko sinasagot. O kapag natanggap ko ng huli na bilang missed call ay hindi naman ako tumatawag pabalik. Tinext ko siya. Humihingi ako ng tulong sa kanya pero wala akong natanggap na reply. Pinaload ko ang natatangi kong pera at nag-online ako pagbabakasakali na baka online siya. Doon ko nakita na nakablock na pala ako sa lahat ng social media accounts niya. Wala na akong ibang matakbuhan pa noon, Mama Mia. Inisip ko ang nanay ko pero nahiya ako na lumapit sa kanya. Sino ba naman ang hindi mahihiya? Sa mga panahon noon na nangangailangan ng tulong ang nanay ko, pangmatrikula ng kapatid ko at pambigas namin o pangkain o pambayad ng kuryente at tubig, ay wala po akong maibigay. Sinasabi kong hindi ko siya obligasyon dahil ang tanging obligasyon ko na lamang ay ang aking sarili. Kaya nung mga panahon na yon ay naisip kong nakakahiya pong humingi ng tulong kay nanay. Kasi sinabi ko sa kanya, tanging obligasyon ko lang ay ang aking sarili at ayusin ito. Paano pa ngayon? Paano pa na hindi ko na maaayos ang sarili ko, pati na rin ang obligasyon ko dito? Kaya, hindi po ako tumawag kay nanay. Tinapon ko na rin ang SIM card ko, Mama Mia. Cellphone ko na lang ang meron ako. Bumili ako ng ibang SIM card at wala na akong kahit na anong numero ni kanino man. Mama Mia, mula po noong may sumuntok sa akin, ay hindi lang takot
ang bumalot sa akin, kundi pagkapuot na rin sa aking sarili. Minsan, naglalakad ako sa overpass. May batang babae na nakasuot ng uniforme. Bitbit ang payong. Naalala ko sa kanya ang nakababata kong kapatid na si Lani. Yung kapatid ko na hindi ko tinulungan sa matrikula. Yung kapatid ko na sinabi ko sa nanay ko na obligasyon lang niya at hindi ako. Mama Mia, ang totoo niyan. Bukod doon, ay meron pa akong malaking kasalanan na ginawa sa kapatid ko. Ginamit ko noon ang pangalan niya para makautang ako sa isang online lending app. Nakapag-loan ako, Mama Mia. Kaya po tinapon ko yung SIM card ko dahil nag-text po siya sa akin. Tinanong niya ako kung ako raw ba ang nag-loan gamit ang pangalan niya dahil may naniningil daw sa kanya. At ngayon ay hindi raw siya makapag-loan para makapag-umpisa ng kaniyang sariling negosyo dahil sa loan na yon na hindi ko binayaran. Mama Mia, naisip kong hindi lang pala buhay ko ang napariwara, kundi pati rin buhay ng kapatid ko. Sa pilig kong mangutang, pati kinabukasan niya ay bumagsak dahil sa akin. Napakahirap po ng naging buhay ko, Mama Mia. Sa realisasyon na yon na marami pala akong nadamay at posible pang madamay, ay umalis ako sa Maynila. Nagtagu-tagu ako sa isang maliit na probinsya na malayong-malayo sa Maynila, Mama Mia. Ngayon ay nandito ako. Ako si Gio. Wala akong permanenteng address at wala na rin akong cellphone. Wala na rin akong dangal at pangalan sa mundo. Hindi lang kasi mga bangko ang pinagkakautangan ko, kundi iba't ibang tao at iba't ibang lending companies na rin. Pati nga illegal ay pinagkakautangan ko na rin. Kaya ako umalis sa lugar na yon, sa Maynila at sa probinsya, para wag nang madamay ang nanay ko at mga kapatid ko. Umalis ako at nagtago sa isang maliit na probinsya, Mama Mia, para wag na rin akong matungton ni Boss Arnold. Gabi-gabi ako ngayon na naghahanap ng aking makakain. Dati po akong bihis na bihis at pormadong-pormado, pero ngayon ay madungis na. Sinubukan ko pong mag-apply ng trabaho pero wala pong tumatanggap sa akin. Dati akong panauhin sa hotel pero ngayon ay palamunin na ng anino. May mga pagkakataon, Mama Mia, na gustong-gusto ko na pong sumuko. Pero mas malakas ang takot ko sa sarili ko. Takot sa mga pinagkakautangan kong handang kumitil ng buhay. Takot rin sa pamilya kong alam kong galit na sa akin dahil sa ginawa ko sa aking kapatid. At higit sa lahat, takot sa mukha ko kapag tumitingin ako sa salamin. Wala po akong kwento ng tagumpay, Mama Mia. Wala po akong kwento ng redemption. Ang meron lang ako ay mga gabi ng panalangin na hindi ko alam kung papakinggan pa ba ng Diyos. Kung may tao mang nakakarinig nitong kwento ko, Mama Mia, sana po ipaabot niyo sa kanila. Si Gio minsang namuhay sa kasinungalingan. Ngayon ay nagtatago na sa dilim. Umaasang isang araw ay babayaran ng mundo ang hindi niya naibalik. Hanggang dito na lamang po, Mama Mia, at maraming salamat sa pakikinig ninyo nitong aking kwento. Lubos na gumagalang, Gio. Dami nakarelate
Hindi sa pagpapanggap na part, pero sa mga utang na part. Oh, alam ko maraming nakarelate dahil alam mo naman tayo, hindi naman siguro tayo mabubuhay sa mundo ng wala tayong utang, 'di ba? Ganon. Pero alam nyo, kapag nangutang po kayo sa isang tao, tapos may isang taong naperwisyo dahil sa ginawa ninyo, kailangan nyo talagang bayaran yun at kausapin dahil kung hindi, maaabutan talaga kayo. Gio, kung nasaan ka man ngayon, ako hangad namin na sana ay makabangon ka na, sana ay makatayo ka ng muli sa sarili mong mga paa, at sana maisipan mo na bumalik sa pamilya mo. Dahil alam mo, ako kasi naniniwala ako na kahit ano pang sama natin, kahit ano pang ginawa natin sa ating buhay, ang ating pamilya ay hindi po nila magagawa na tayo ay talikuran. Lalo pang isang ina, naniniwala ako na yung nanay mo ay mahal na mahal ka, Gio, at nag-aalala na yun sa'yo ngayon. Sana ay maisip mong balikan sila, maisip mong kausapin sila, humingi ka ng tawad sa kapatid mo, 'di ba? Humingi ka ng tulong sa kanila dahil sa palagay ko hindi mo talaga yan makakayanan ng mag-isa lalo pat walang kahit na isang taong meron ka. At kung hindi mo haharapin yan, hindi ka rin talaga makakaalis dyan. Kailangan mong harapin yan, kailangan mong tapangan ang loob mo, Gio. Naway ipagdasal nating lahat itong si Gio, nakakaawa naman ang kaniyang kwento at ang kaniyang sitwasyon sa ngayon. Pagdasal natin siya at sana ay matulungan nga siya ng kanyang pamilya at humingi na siya ng tulong sa pamilya niya. Anyways, paki-like at paki-share ng video na to dahil alam kong merong makaka-relate dyan. So, paki-like and share ng video na to at syempre, huwag niyong kakalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel. Subscribe po kayo, please. Maawa na kayo. Tulungan niyo na po akong maabot ang ating goal for this year, for the end of 2025, ang 100,000 subscribers. Charot! Grabe naman na goal na yan. Gusto ko talagang kumawak ng silver play button. Yun lang. Kahit na hindi na ako mag-gold, yun lang talaga. Gusto ko makahawak ng, anong feeling na makahawak ng silver play button? Grabe ang babaw ng pangarap. Pero yun talaga eh. Anyways, tulungan niyo po ako. At syempre, maraming salamat sa inyong pananatili at pakikinig dito sa ating kwento. Ako po talaga'y lubos na nagagalak itong aking damdamin dahil lagi kayong nandyan, di kayo nangiiwan. Nagmamahal at minamahal nyo pa rin itong ating channel. I love you all so much. Maraming salamat. At bago tayo umalis, hello ako kay Gimaras Girl. Isa pala siya sa ating member dito sa ating YouTube channel. Sorry po sa ating mga members ha. Wala pa po tayong naiisip na magandang dilag. Hindi. Magandang topic o magandang pwede nating i-content para exclusive sa inyong mga members natin. Pero rest assured naman na yung mga members natin napaprioritize natin sa ating mga shout-out. Ayun. Hello muna ako sa ating mga members. Freaky, hi sa'yo. Hi ako kay Mila, kay Gail Easy, kay Gimaras Girl. Maraming salamat. Hi din ako kay Zaida Vidal, Aksa Heliana, Virgie Flores, kay Melly Flores, Virgil Lopez, sorry na, magiging Flores na naman. Virgil Lopez at Melly Flores, ayun. Ed Santos, Amara Chanel Amaro, maraming salamat. Them Cruden Sisters, maraming thank you. Always daw nagmumukbang sa ating mga kwento from Ireland. Thank you so much. Riza, Maricel Mina, Chazi Chai, Richel Villapane, maraming salamat. Oy, si Chazi Chai din pala ay ating, hindi siya member. Pero top commentator, o 'di ba ganun? Top commentator. Hi din ako kay Viva OFW, kay Sally Buma, Jonalyn Flores, maraming salamat. Joey Arbo. Hello rin ako kay Honey Bunch, Jaya Diagan, Michelle Amihan, maraming salamat sa inyo. And syempre, sandali, dito tayo. Hi ako kay Elizabeth Lagunday, kay Marilyn Miot, kay Mila Raduban, ang ating mga members. Hello sa iyo, Madam Mila, maraming thank you sa iyo. Ayun.
Ayun, hello sa'yo. Inaabangan niya raw ako every morning. Maraming salamat. At syempre sa lahat po ng nakikinig sa atin, I love you all so much. Maraming thank you sa pananatili ninyo dito sa ating channel. Naway nabibigyan ko pa rin kayo ng entertainment at syempre inspirasyon sa araw-araw. I love you all. Mwah, 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 mwah. Ako po si Mama Mia. Babush! Ingat po kayo palagi.